Good day everyone, welcome back sa ating channel. So ngayon ay pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions regarding dito sa Nightcrow at ano yung mga beginner's tip and guide na makatutulong sa mga nagsisimula pa lang or kung nalilito ka regarding sa game. So ang mga information na to ay natutunan ko din sa mga YouTuber na iba at sa mga pagre-research. So bago yun, intro muna tayo. Alright, so ang una nating gagawin, ang mahalaga dito is yung pag nasa game ka na. Kung mapapansin nyo sa taas, meron ditong tatlong lines. So yan yung madalas mo i-click. So ang ating pattern na susundin itong nasa help. So i-click nyo itong nasa 3 lines sa upper right, then itong help. So ang pagsusunod-sunod din natin ay itong lahat ng ito. Simula sa class, paano mag-use ng auto potion, main quest, side quest, daily, merchant, sa nakukuha yung skill, yung proficiency, pag-enhance, pagre-refine, mount, weapon style, so on and so forth. So ngayon is mga class muna. Yung class is nandito sa part na to. Nasa sa inyo yon kung ano yung gusto nyong piliin. So ngayon, itong part na ito ay ang kauna-unahan ay ang swords, ang warrior. Nanahati yan sa dalawa. Ang warrior, pwede kang vanguard or pwede kang spearman. So nandito na din yung kanilang next job. Vanguard, general, grand general, spearman, impaler, and scene impaler. So yung vanguard, gumagamit siya ng 200 sword para ma-stun yung enemy and temporary boost their HP or become immortal. Next naman itong spearman, to attack distant targets or multiple target as one. So nakaka-multiple siya. Sabi nila, ang top 2 daw na pinakamalakas ngayon is impaler. Next is ito namang swordsman class. So yung una niya, I believe pwede ka nang mag-change job 30 to 31. Yan. Soldier. And next is dual swords. Tapos yung soldier kasi gumagamit ng shield to reduce the incoming damage and withstand all the damages. More on tank to. Next, itong dual sword naman, attack enemies with twin swords and heal HP at the same time. Okay to nag-heal. Next is itong archer class. Hunter. Kung gusto mong mag-archer, yan, alam naman natin ito is more on range, kung sa Ragnarok or iba pang mga online games. At yung kung gusto mo yung rogue, ito yung mga assassin type, disturb enemies and ambushes them with the stealth. Next, itong rogue, itong witch class, ang kanya ay professor, mga magician, and at the same time, yung counterpart na sa ilalim is scholar or yung mga priest, mga FS. So, yun lang yung mga class type. Next naman, is ito sa help uli, auto-use potion. So, paano naman mag-auto-use ng potion? So, pupunta ka lang dito sa pinakailalim. Kiklik mo siya. Nandyan kung saan mo siya HP, potion, auto-use settings. Kung gusto mo is 47%, kapag 47% na lang yung buhay mo, saka siya mag-regen. Ginagawa ko na lang is 90%, as may check doon. And auto potion used to set up 100% during PvP. Yun na nga yung tips nila kapag may PvP na 100% mo pero malayo pa yon. So level 45 pa bago ma-reach yung medium. Ito kasing small na to, maliit lang talaga yung binibigay. Kaya dapat hanggat maaari maano mo siya, maayos mo yung settings. Next, bukod sa auto use ng potion, dapat ino-auto mo din itong mga skill and itong mga buffs, either mga concentration potion, kumbaga sa Ragnarok, ito ay mga potion and mga food buffs. So ngayon, paano ba ilalagay dyan ng auto or manual itong mga skill natin at iba pang mga food buff? So itong skill ay wala siya dito sa part na to. Bukod siya, dito siya, letter K. I-click mo yung skill. And dito sa bandang ilalim, ito, i-click mo lang tong plus. Ayan, ito yung auto part. So ang gagawin mo, halimbawa, i-remove ko muna to. Tapos, i-click ko siya dito. Then, pagka-click ko dito, pipindutin ko lang siya doon, pupunta na. Okay? So, yun namang auto part niyan, para mas madali, close ko lang to. Yung auto part niyan, ito sa bandang ilalim, itataas mo siya, ibig sabihin niyan, manual yan. Ikaw yung makiklik. Kapag ibinaba mo siya, mag-auto na yan. Yan. Paano naman ilalagay siya dito sa ilalim? Kung ilalagay mo siya sa ilalim, ito naman sa kabilang part na to, i-click mo to, ito. Yan. Tapos, halimbawa, i-cancelin ko muna itong focus attack. Remove. Kiklik ko lang uli siya dito yung focus attack ko, tapos kiklik uli dito, yan. Pupunta na siya doon. Then, kung i-auto ko uli, bababa ko lang siya. So, gayon din po sa ating mga potion. So, pupunta ka dito sa bag mo, ito katabi ng skill, kiklik mo lang siya,
Then, itong part na to sa ilalim, pipindutin mo siya. At i-click mo lang dito, then sabay click doon yung mga gusto mong ilagay dyan sa auto. Ganoon din po sa mga potion. Pag ito itinaas mo, manual yan. Kapag ibinaba mo, auto na yan. Next, help uli, main quest. So ito yung pinaka-progress ng character mo. Diyan ka lalakas, magle-level up at makakakuha ng iba't ibang uri ng loot. So magkakasama yan, main quest, side quest, and daily quest. Parang more Ragnarok din ang style, main, side quest, at saka yung iba pang quest. So punta ka dito sa quest part, main quest, ayan. So halimbawa, chapter 1, may mga makukuha ka dyan loot, kagaya nito. Chapter 2, chapter 1, 2, chapter 1, 3, so on and so forth. Tapos sa chapter 2, nandyan yung may free mount, ito, makukuha mo dyan. Chapter 3, sa part na to, dyan mo makukuha yung iba pang mount. May glide dito eh. Saan part? Yan, yung glide ay chapter 2, number 4. Yung glide dyan or yung wings. Ayan. Magagamit mo yan kapag nasa mataas ka. Tapos, maganda rin yan kasi may ma-accuracy yan. So, iba pang stats pag-uusapan natin later on. Main, side quest, and dailies. So, unahin nyo na lang yung dailies. Depende sa level nyo. Natapos ko na kasi yung dito. Ang level ko currently ay nasa 36 o 37. Yan. Tapos, ang kinukuha ko lang yung kaya ko. Kasi mga 45, hindi yan kaya. Dito sa Celano, ang nakuha ko na dyan ay 36 to 41 pala natapos ko kasi nakipag-party ako. So 42 sa Avilius, hindi ako kumuha ng dailies kasi hindi ko kaya yan. Okay? Ang main quest kasi, maganda talagang gawin ng main quest kasi dyan ka nga lalakas. Ang maganda dyan, dapat naka-auto party ka. Kasi dito, mas naka-party ka, mas mabilis ka makakakill talaga. Ako sobrang miss pa kasi ang baba na accuracy ko. So ngayon, ang party settings, ituloy ko na lang to sa party. Pupunta ka dito mismo sa settings. Ito. Then, nasa part siya ng convenience. And, i-auto on mo lahat lang yan. Kapag may nag-request sa'yo na mag-party, kahit naka-FA ka, magko-auto join ka. Okay? Kapag sa mga quest mo. Pero sa dungeon, I suggest na mag-solo ka na para yung loot mo ay makuha mo din talaga. Tapos, may ginawa akong part dito ng accuracy. So, mamaya is pag-uusapan natin yun. Ito. Accuracy. Ayan. So, kapag yung level 30 to 35, hanggat maaari, ma-hit mo yung accuracy na 90 to 110. Ibig sabihin nun para hindi ka mag-miss at tumama ka talaga sa boss. Marami din pagkukunan yung accuracy. So, hanggang nagpo-progress yung game, naunawaan mo siya unti-unti hanggang kung saan mo siya makukuha. Pero dadaanin natin siya. Kung gusto mo mag-solid ka, mag-additional ka hanggang 120. Kapag 35 to 40 ang level mo, hanggat maaari, 110 to 130. So, kung level 40, 130 to 140. Para hindi ka mag-miss kasi may mahihirap siya na main quest na hindi matapos kasi ang baba ng accuracy kasi hindi nga sila tumatama. Okay? Tapos, bukod dyan sa quest, yung quest kasi yan, marami kang makukuhang gold. Dito sa part na to, sa taas, ito. Pag kinilik mo siya, meron ditong gold shop na pwede mo siyang bilhin daily. Halimbawa ito, yung weapon enhancement, pang-enhance ng weapon, pang-enhance ng armor, at iba pa mga scroll chest. Ito kasing reset ito ng stat, one time lang to per server, ay binili ko na. So itong mga buffs na ibang dito nakukuha. Okay? Tapos sa summon, itong summon binibili ko ito araw-araw, baka makakuha kasi ako ng mas mataas na rarity ng mga monster. Okay, next is okay, tapos na tayo sa main, side, and daily. Tapos merchant. So mahalaga yung merchant kasi yung iba hindi alam kung saan nabili ng potion, saan nabili ng skill. So, para makabili ka, pupunta ka sa mga city. Halimbawa, dito sa part dito ng, ito. Kung sa world, yan, makikita mo yung mga part ng cities dyan. Pero ang gagawin ko na lang is magti-TP ako para may pakita ko sa inyo. TP. Asan yung TP ko? Ito, 51. Nakalagay dito, return, base, scroll. Kiklik ko muna siya. Babalik na ako sa base ko. Ayan. Tapos mapapansin nyo kapag nasa main village, may sundries, may weapon, storage, beginner skill artifact, guild coin, and request station. So itong sundries, pag kinilik mo siya, mag-auto na yan. Diyan ka makakabili ng potion. Ayun. Either i-click mo siya. Yan. So itong potion, mura lang yan. Tapos dito rin nabibili yung teleport scroll, return to base. And ito, bibilhin nyo to lagi, itong Drought of Onslaught at saka Drought of Victory.
yung inilagay ko sa auto ng mga potion, mga pots pa. Kasi kung i-click mo siya, use it to increase stats for 10 minutes. Dagdagan ka pa ng attack speed, 20%. Skill speed, 10%. Tapos ito ay for 10 minutes din, accuracy. So, nagdag agad ng 4. Diyan yung isang paraan para makakuha ka ng accuracy bukod sa mga weapon, gear mo. So, defense plus 4. Every 10 minutes yan. So, itong dalawa, drought at saka onslaught, victory yan. Teleport, return to base, mahalaga din yan. Tapos kapag nakabili ka na, dito mga siya ilalagay. Ako, naka-auto. So, nanay na to, bili muna ako ng, click ko pa. So, bibili ulit ako dyan kahit 20 lang muna. Okay, click ko. Tapos, 50 na. Purchase. Tapos ito, 50 din. Purchase. Ayan. Tapos, dagdag na siya dun. Tapos, yung mga skill, dito rin siya nabibili. Sa skill muna tayo. Kasi iba, paano ka nagka-skill? Ayan, kagaya niyan. So, bibilin mo lang siya. Actually, ang presyo ng skill sa una ay 90, 500k. Pamahal siya ng pamahal. Actually, meron nga ditong 9M na skill. Ayan. Syempre, yung pero ka is 1.219. Kaya hindi ko pa ito mabibili kasi 1.250. So, ayan. Kapag nabili mo na yung skill dito, pupunta yun sa bag mo. Dito sa bag. Tapos, ayan. Pag pumunta na sa bag mo, i-double click mo yan. Malalearn mo na yung skill. Pupunta na yun dito. Tapos, kapag gusto mong mag-level 2 siya kagaya nito, bibilin mo yung skill na level 2 hanggang level 3. So, ang binibili ko dyan, itong kailangan ko at itong passive. So, marami na rin ako na-unlock na passive kahit papaano. Tapos, yung mga weapon dyan din. At mahalaga syempre, makakraft ka ng weapon. Okay? Tapos, may mga part dito na hindi mo agad siya ma-unlock kasi mababa yung level. Halimbawa, yung NFT at saka token, level 45 pa. So, upon reaching 45, dyan pa lang talaga umpisang malaman mo kung magkano yung kikitain mo siya per day. Okay? So, ito ay free to play and earn to play. Pay to play din kung gusto mo mas mabilis. Tapos help uli. Tapos na tayo sa merchant. Skill. Tapos na tayo sa skill. Proficiency. So, mahalaga din yung proficiency. Dito siya sa WP. Isa sa proficiency to, itong weapon proficiency, WP. So, currently level 4 pa lang ako. So, ito yung panahon na nag-grind ka. Nadadagdagan to. Halimbawa, nag-AFK ka. Ngayon, dito kasi AFK grinding is the key para madagdagan to. Kumbaga may iba kasi tinatawag na monster research sa Ragnarok. Dito naman weapon proficiency, nadadagdagan talaga siya. Tapos may ma-unlock ka pa dyan. Kagaya na yan. So on and so forth. Ito kayong kasi hindi pa available sa akin. Kailangan ko bow, second, advancement, skill trait. So dapat pa, sa second ko pa na change. So ngayon, pag ito ay level 5 na, konti na lang 8%, ma-unlock ko na siya. Weapon proficiency sa grinding. Next naman is enhancement. So, mahalaga yung enhance. Kumbaga, ang I believe yung enhance dito yung pinaka-refine nila na tinatawag. Ang enhance yung pinaka-refine nila. Halimbawa, dito sa aking bag. Mas makikita mo may plus 8, plus 7, plus 5, plus 3. Bakit hanggang dyan lang? Actually, ang weapon at saka itong secondary weapon, plus 7 yung safe. Kapag na plus 8, may chance talaga na mabasag. Ang mga armor mo, plus 5 ang safe. Tapos itong mga accessory nyo, plus 3 yung safe. At saka itong mga part na to, mga talisman, at saka mga brooch, ay plus 1 lang yung safe. Ito na plus 2 ko. Yung isa, dalawa kasi nakuha ko nito, nabasag agad yung isa, plus 2. Ito na plus 8 ko. So, ito ngayon, nabibiling scroll na to. Dito siya nabibili nga sa gold shop. Pero yung accessory, nakukuha yun sa main quest. Or, yung accessory enhancement scroll, bilhin mo, kaso sobrang mahal niyan. Dito siya sa exchange. Tingnan nyo kung magkano yung accessory enhancement. 388. Mahal. 145. Ito kasi nakukuha ko yan sa buy and sell. Itong Dias. Mamaya ko tuturo. Tapos double click mo lang to. Yan, automatic. Halimbawa ay, ito. Gusto mo mag-enhance ng weapon. Double click mo to. Tapos pili ka ng weapon. Halimbawa ito. Yan kasi pula na. Kasi hanggang 7 lang yung safe. Kapag ito ay napindot mo, maaaring mabasag. Kasi yung isa kong ganito, yung kulay green, nabasag na. Tinuloy ko kasi. Halimbawa, itong part na to, lagyan natin yan. Pula na din, yung galing yung safe zone. Yun sa mga enhancement. Kumbaga yung refine. Tapos, yung refine naman na tinatawag natin, ay ito. Halimbawa, dito ay ito. Click ko ito. Ito yung mga ginagamit sa refine. Itong mga kulay na to. Either itong purple, yung may X na yan. Counterpart siya nito sa enhance and refine. Double click ko to.
Tapos, ayan, halimbawa ito. Ayan, nasa sa akin kung papalitan ko to. Kasi ito ay, pag nirefine ko to, napapalitan siya. Ito yung medyo makukuha mo. Additional stat. So, MP regen at saka crit red. Pwede ako okay, palit tayo. Sana makuha ko dito ay PvE. PvE talaga yung ano dito. At saka, damage. Okay, ito, skill damage. Sana makuha ko yung PvE. 1, 2, 3. Def. Hindi. PvE, please. Yun lang, wala na. So, nakuha ko MP regen, damage rate against boss type. So, okay pa rin to. Pero yung boss type, medyo matagal na nagbobo. Siguro sa main quest lang to. Pero okay na din. Ganun lang siya. And, next. Help. Refine. Mount. Ayan yung mount. Tapos yung mount, sa mga daily quest nyo, may binibigay naman. Pwede sa mga guild quest, kapag nag-guild ka, may binibigay naman. Or pwede kang bumili dito. Ayan, mount. Tapos dito, kapag nakabili ka, halimbawa, gusto mong bilhin itong 2,000 dayas na to, ma-unlock mo siya lahat. Dito kasi, may chance na makakuha ka ng ganito. I believe mahal to ngayon eh. Mga umaabot yan ng mga legendary and mythic. Legendary ata, mga 30k palitan, pesos. Tapos ang taas. Ito, nasurtuhan ko lang tong rare. Nasurtuhan ko lang to. Ayan. Madami ka dyan makukuha. Ako nandito pa lang eh. So, ayan. Yun yung mount. Mahalaga yung mount kasi kung pupunta ka dito sa mount, ito ay, ang taas attack speed ko, 81%. Kasi yung iba, hindi nakakakuha niyan. Makukuha din man ito ay reaching level 40. Pero ako nakuha ko na maaga pa lang. Tapos ito mga uncommon, 41. Ang laki yung kalahati, 29. Tapos ito, kalahati nga agad yung nadagdag. Yan. Tapos may combine pa na tinatawag dito. So, kapag marami ka na, halimbawa ito, may 1 na to, pwede ko na siyang i-combine. Pero kulang pa ako ng isa, 4 kasi. Pag na-combine ko yan, may possibility na makakuha ko ng ito, uncommon. Kapag naman uncommon, na-combine ko to lahat, kulang pa rin ako ng isa. Basta may mga 1, ibig sabihin nun labis na. May chance na ako na tumaas pa yung rarity, yung lalabas. Kaya mahalaga yung kino-combine. Tingnan dito yung aking uncommon, ang dami na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parang ganon. Yung in-slot effect ko, ang uncommon ko is 1220 na. Kaya may nadagdagan ako na ganito. Sa rear ko, isa lang. Kung maganda, 2 rear ko para ma-unlock ko to. Yung uncommon ko, ang dami. Ayan. So, ang legendary, nga, lakas Na-unlock ko na yung common ko lahat. Kasi kompleto ka na. Uncommon na lang. Dual damage, okay din. So, next. Mount. Weapon style. So, maganda din yung weapon style. Kung sa Ragnarok, kayo naglalaro kayo noon, yung weapon style, kapag nasa divine armament ka na, may ano doon, yung pwedeng i-equip mo yung itsura na yon para yun yung nakikita physically. Halimbawa, ang weapon mo ngayon is uncommon, pero nakakuha ka ng weapon style na rare. So, yun, ang lalabas na bit-bit mo. At may additional na ano yun, na WS na stat. So, ang akin, ito lang, rare. Nakuha ko to upon defeating chapter 19 ng main quest, chapter 19.3. Ito lang yung akin ng una. Yung range accuracy ko, 4. Pero na nagpalit ako nito, 13. So, ang laki na nadagdag. Kasi every 1 stat dito, sobrang mahalaga. 9 agad. Yung before, damage ko 3 lang. Tapos ngayon, nag-6. Okay? So, mahalaga yung weapon style na yan. Nakukuha din yan. Kumbaga, lahat rin ng mount, lahat rin ng weapon, mount at saka weapon style. Yun, may binibigay naman ngayon sa mga dailies or depende sa mga guild na natatapos. Next. Dami pa pala nito pero yung mahalaga lang. Glider. So, ang glider, kasi nag-register kaya may nakuha ko. Pero yung pinakita ko sa inyo nung intro kanina, may makukuha naman kayong glider upon reaching chapter 3 ganito. Pero nakuha ko itong magandang glider. Ano din to, sa gacha rin to. Yung iba, glider. Ayan, ang binigay sa akin. Yun yung epekto nito. Kapag yung pinaka-common lang, experience gain ko 6%, 450 yung flight stamina, accuracy 1. Pero ito, wala pala to accuracy, pero experience gain ko 15%. Dito 6 lang. PvE damage rate 2. Okay na din yun. Pero mas mahalaga kung accuracy to yun. Pero yan, nakukuha din yan doon. Either i-roll nyo mo. Tingnan natin tong isa. Maganda. Yan. Wow. Daming effect.
Tapos yung in-slot effect, ganun din. Kung ano yung mga na-unlock mo. Katulad nun sa mount. Pero ang ganda talaga nito. Ito yung effect. Accuracy 10, 10 agad. HP potion regen 10%. Ganda. Okay. Next. Flight, yun nga yun. Ang flight kasi dito, yung para tuloy-tuloy lang yung lipad mo sa flight. Ganito siya. Sa mga hindi pa alam, pwede kang mag-ano dito. Jump, jump, shift, tapos yon. Pero namang iba, hold na yung S, jump, jump, S. Yan. Tapos lipad lang na lipad. Kung baga mangyayari dyan, naglalag ako. Jump ka ng dalawa, tapos hold mo yung S, jump, jump ka na uli. Hanggang sa mag-effecto yan. Kapag bumababa ka, jump, jump na lang. Basta jump, jump, S, jump, jump, jump. Lilipad na yun ng dire-diretso. Next. Guild. Sa guild muna tayo. Lalag na ako. Guild. Ayan. So, may certain din dito na mga pwede kang maki-join sa guild. Ang maganda kasi dito sa guild, may mga na-unlock ka katulad nitong journal. So, kapag level 3 ka na, halimbawa ito ay, hindi ko to, ayun yung dagdag sa journal na to. Yung percentage, ang akin dito ay restoration state ng adventure journal, 25% na. Tulong-tulong dyan yung guild. So, ayan siya Effect, 15 or above. Gold gain, mas 1%. Sa part na to naman, dito sa exploration journal, 4.25 pa lang. So, pag naging 5% na kami, may PvE damage red. So, pag-uumpisa guys, laging PvE. Tapos dito sa battle journal, 12.6. Kung nakapasok na kami dito, may PvP damage red na kami. Pero hindi more in PvP ngayon. Puro PvE pagpapalevel. Tapos, katulad na Ragnarok, meron din diyang guild order na gagawin nyo, donation na gagawin nyo araw-araw. So, mahalaga yan na makadonate kasi ang daming binibigay dyan para lumakas. May mga guild, din dito mga gifting na kapag may bumibili, o kaya may binibigay sa guild, may makukuha rin kayo na dagdag. Quest, achievement. Yan, lahat ng mga achievement nyo, marirecord dyan. Tapos, marireceive mo kung ano yung reward. Ako, upon reaching level 40, sabi ko nga sa inyo, may makukuha pa akong isang rare. So, mas malakas pa rin yung aking current. So, 81, 80, 57, 56, 13. Ayun. Maganda sana, hindi to, okay na din. Kung accuracy pa to, mas maganda Yan yung mga achievement, marami to. Then, Union, Mount Glider, Exchange. Ito, sa exchange, ito yung paraan ng pagkita ng dayas. So, pag ikaw ay nagpo-farm, halimbawa ito, nakuha ko ito, yung rough leather, 8.5 yung bentahan ngayon. So, yung mga nalulot ko na unbound, kasi may bound, ang bound na tinatawag, ay hindi mo siya pwede ibenta, yung mga unbound lang. Diyan ko siya isinesell. Yung mga history ko, ayan, buy and sell, ang dami na din. Ayan. Tapos, dito yung purchase mo. Itong Nightcross Great Sword, 6,999 na mahal. So, dyan yung may ikot yung pera ng dayas sa buy and sell. So, ang gagawin mo, kung gusto mo magka-dayas, humanap ka ng sa exchange ng halimbawa sa material, crafting material. Halimbawa ay ito. Ito, mahal quartz mineral. Kiklik mo rin yung siyang monster kung saan siya nakikita. Halimbawa, sa level 12, kayang-kaya mo to, okay, level 25, kiklik mo siya doon, at dadalhin ka naman na doon. Pipili ka lang dito, ito sa 25. Yan, kiklik mo siya doon, at pwede ka na mag-teleport at yung mga monster doon na maaari mag-drop nun, yun yung chance ka makakuha nito. Halimbawa, itong golden weighing scale, 140, mahal. So, pwede ako mag-farm dyan, kiklik ko yun, kiklik yung monster. Saan dito pwede? Sa Kildebat or sa Masarta Dungeon. Yan. AFK grind ko lang doon sa pag hindi outside dungeon dito sa normal para makipag-gising ko is marami ng loot. Next, Mount Glider Exchange Request. Kung gusto mo naman magka-dayas or kung gusto mo mapabilis ang iyong quest sa dungeon, pwede kang mag-request. Halimbawa, may naglagay doon ng request nila. Gusto nila sa crafting ng nito. Magkano reward? 10 lang. Ulit. Halimbawa ay dito sa dungeon nag-request na i-clear yung
50. Gusto kong i-request na lang to sa tao. So, babayaran ka ng 10. Maliit. Pero kung kaya mo naman yung level 15 na area 3 raid, saglit lang sa'yo, di easy 10 yan. Yun yung sa request tab. Tapos, Battlefront. Ayan. Maganda din yung Battlefront para din sa guild quest yung iba. Yung ibang mga guild quest at guild order sa Battlefront, mas gusto nila. Kasi mas mabilis. Pati yung insignia na nakukuha. Ranking, PvP, at saka yung boss. Ito yung mga iba't ibang boss. So, may napatay na din. Kasi mahirap dito sa Masarta, Ice Cavern. Kasi yung ibang server, sama-sama kayo dyan. Nag-PPK. Kaya, minsan ang hirap dyan mag-iwan ng AFK grinding. Kasi dito yun sa dungeon. May dungeon tayo eh. Ito. Ayan, na-clear ko na. Everyday to. Land of Prosperity, Forest Training. Everyday yan. 1 hour yan. Dapat everyday tinatapos. Ito namang nasa ilalim. Upon nagle-level up ka, may unlock mo naman yan. Ito ay weekly. Ito may tira pa ako. Tapos yung special, yan, Masarta Cave. May 5 hours pa nga ako eh. Hindi ako makapag-AFK kasi ang daming pinipigay ka. Tapos ang dami ding reward. Ito mga ancient papyrus. Mahal to eh. 650. So yun yung mga parang pinaka-currency ng laro. Morion, ancient papyrus. Yan yung mga dapat iniipon mo. O kaya kapag nakakuha ka, kung hindi mo pa need, kung gusto mo magkadayas, pwede mo siyang ibenta. Ang Morion dito, kailangang ipunin din. Next. Ito yung collect. So, ito yung isa sa mga maganda codex na tinatawag. Halimbawa, nakakuha ka ng certain drop or certain item, pwede mong i-register ito. Halimbawa ay, ito, kapag, sa gear tayo, kapag nakompleto ko to plus 7 na isa, plus 7 na top leader, plus 3 nito, ang reward ko is PvE bonus damage 1. Kumbaga yung collection dito mo ilalagay o kaya yung mga hindi mo na kailangan. Kasi meron dito na weapon mga plus 7, plus 8 o ganyan. Halimbawa ito, i-deposit mo siya dyan. Kumbaga pinaka-deposit. Tapos may ibibigay sa'yo kung ano man yung nakasulat. MP Regen plus 1 kung ano yung kailangan mo. So more on kinuha ko dito ay yung PvE bonus. Nagtataka nga ako, ba't ko na ako yung melee kasi range ako. PvE, accuracy, 2. So, mahina pa kasi mamahal pa yung iba. Halimbawa, ito 5. Magkano siya? Exchange, 50. Pero max weight to. Kung kukunin ko naman itong PvE na to, dami. 20, 20, 20. Ito, magkano to sa exchange? 10 isa, di 200. 28 isa, mahal. Times 20. 29. Kaya iba, pina-farm. Kapag marami ka naman dayas, bilhin mo. So, sa level 45, doon mo makikita ano, kumita ka talaga ng kung paano kumita na talaga ng tuloy-tuloy. So, ayun. Yun yung mga basic. Creed. Ito pa pala, mahalaga yung creed. Siyempre, kung ano yung class mo, kung mili ka, upon nagle-level ka, ito yung nadadagdag. Hindi ko lang sure kung kailan ako nagsimula ma-unlock yung creed. Kasi 7. So, at 30, kapag 30 ka pala. Kasi 37 ako, kaya may 7 ako. Kung ikaw ay mga melee, malapitan, itong kailangan mo lagyan, strength. Kapag yung mga range, ito. Range like archer, ito. Kapag yung mga int, mga wizard, of course, priest dyan, ito yung mga additional. Endurance, kapag mataas na yung strength mo, gusto mo madagdagan itong damage rate, critical resistance, skill, dagdag ka endurance. More on strength to endurance. Dexterity to spirit. Yan. Skill, speed, and intelligence to. Lahat naman pwede magdagdag ng feat, pero syempre, kung ano lang yung kinakailangan mo. Strength, beat, dexterity, spirit. Yung iba kasi sa mga late game, nagdadagdag ng beat int, mga para tumigay tibay din. So, makikita mo naman siya dito sa class. Yan. Kung ano yung mga dadagdagan mo. Halimbawa ako archer. So, may spirit na 20, dexterity 16. Kapag nag-advance pa ako, madadagdagan siya. Kung yung dumadagdag sa akin, so ang kailangan ko talaga, pinakakailangan ko ay dex. Tapos, siguro sa spirit, hindi ko mo nalalagyan yung beat, hindi na din. More on dex lang talaga ako. Pero yung spirit, siguro kapag tingin ko maganda rin dex ko. Halimbawa dito sa part na to, strength ang vanguard. O, dito tayo sa spearman. So, strength talaga yung main. May konting intelligence, pero hindi mo na siya kailangan dagdagan. More on ano ka talaga, strength. Strength and endurance siguro to. Oo nga, strength, endurance. Strength, endurance. So, nasa sino yung kung lalagyan mo yung feat. Pero yung int, hindi na siguro. Kasi, from time to time naman makukuha ka siguro ganyan.
Next, ito yung battle power na tinatawag. Click mo tong taong to, yung C. Ayan. Tumataas din to. Sa Ragnarok battle power to, pero dito growth rate. So, dyan mo makikita yung pinaka-simple progress. Ang accuracy ko, actually, pag may buff yan, 121, parang ganun, 120. Sobrang baba niyan. Kasi hindi ko pa nga naman siya na-optimize. Pero ang pin focus mo talaga dito, PvE. Makaraf mo yung mga more on ACC ang tinatawag, PvE. Yung ACC talaga, bukod na yan, ACC talaga. Maybe PvE ACC, range ACC, lahat ng mga may ACC, in mo na unahin nyo para hindi ka mag-miss at mag-progress ka. Okay, so yun ang mahalaga dyan. Nakukuha yan dito sa mga halimbawa itong weapon ACC, dito sa secondary may ACC din. Ito kasi mga more on defense na to. Itong mga accessory, lahat yan accuracy. Yan, accuracy. Ito nga wala pa akong pang plus kasi naubos ko na yung accessory ko na pang enchant. Tapos itong part na to ay accuracy din, PvE. Ayan. So kulang pa ako ng isang amulet dito. Alam ko ACC din yun. Ito is accuracy din, accuracy. So marami kayong pagkukunan ng accuracy. Diyan nyo siya makikita. Tapos yung mga tatalpak, ito sa part na to, nasa sa inyo na yon para mas mabilis ka. Ito. Or dito. Ayan, yung mga nakukuha mo. Nightcraw's gear, ito yung mga nabibili. May mga dollars, nasa sa inyo. Mabilis ka talaga kung makikita mo, bibili ka ng dayas, kasi bibili mo ng ganito. Ito yung weapon style. Pag nakakuha ka ng rare, ito yung weapon style. Oh. Laas, melee accuracy plus 30. Kung melee ka, 30 agad. So, yun yung mga gustong tumalpak. Ang tatalpak dito sa part na yon. Ano ba tong isang to? Ito sa party. Nakapa-party pa pala ako. Dito. Tapos pwede ka na mag-leave. Tapos kung gusto mo mag-party, paano mag-party, kiklik mo lang yung taong ito. Halimbawa ito. Pero wag mong pipindutin to magpipiki ka yung F. Halimbawa in F mo, okay ito. Titiranin mo yan kung nasa labas ka. Yun. Magkaka-penalty ka kasi siguro pag namatay ka. Pero gagawin mo lang, kiklik mo lang dito, then doon, itong line na to, tapos ito, invite party, ito chat, ito report, ito invite. Yan. Tapos kung gusto mo nang i-X, tanggalin mo na to. Ito ay map. Map, yan. Tapos part na to is chat, world chat. Okay. Next natin yan. Ano pa ba yung mga dapat malaman? So guys, ang mahalaga dito is ma-enhance nyo agad yung accuracy. Makikita nyo naman ang progress nyo dito sa dito. Pindutin nyo lang yung C, makikita nyo yung progress nyo dyan. Tapos may isa pa dito na I, na question mark, or parang to na knowledge. Ayan, dyan nyo makikita yung mga nailagay nyo na. So from there, matututunan nyo kung ano pa yung kulang nyo. Tapos sa codex, dito sa collect, nandyan yung mga additional stat na pwede nyo ilagay. Tapos yung mga hindi nyo na kailangan, kung ayaw nyo muna ibenta, halimbawa ayaw nyo muna ibenta yung mga nalot nyo na kailangan sa collect, bigay sa Ragnarok yung card kapag di nyo gagamitin, kino-collect. Pero dito hindi na matatanggal. So ayan, either kung gusto mong ibenta to para magkadayas, okay lang. Tapos ito yung mga nabibili. O I mean yung mga naiipon mong pinagbilhan. Tapos yung gold naman na ito, sa mga question. So yun pa lang yung mga basic. So mahalaga din talaga yung makalipad ka dito. S, jump, jump. Yan. S, jump, jump, S, jump, jump. Tapos jump, jump. Yun. Yun yung isa mga glide. Ulit. Jump, jump, hold S. I-hold nyo pala S. Jump, jump, hold S, jump, jump na ng jump, jump. Yan. Ulit. Jump, jump, hold S, jump, jump, jump. Pero naka-hold pa rin kayo ng S habang nalipad. Yan. Kung gusto nyo naman ng lumipad lang pero umikot, lakad ka lang, shift, lakad, shift, then jump. Lakad, shift, then jump. Naka-hold yung lakad. Hindi pala, talon-talon. Talon-talon, shift, jump. Yun. Yun yung mabilis. Lakad, talon-talon, shift, jump. Basta naka-hold yung shift, jump. Talon-talon, shift, jump. Ulit, lakad, talon-talon, shift, jump. Naka-hold yung shift, jump. Yun. Tapos, kung gusto mo magpalit ng atake ng monster, itong tab, i-click mo yung tab. Teka, tatalon muna tayo. Tapos hanap tayo ng monster. Talon, talon. Pag tumalon ka naman na mataas, automatic nalilipad yan. Basta ikaw ay may glide.
Baba tayo. Ayan. Taas ang level dito. Halimbawa ay tab. Tab. Yun. Para magpula kung saan mo tinuro, click nyo to. Itong nasa taas ng auto. Click nyo yan. Yan. Para alam nyo kung sino titiranin. Click nyo lang doon tab. Yun ang titiranin niya. Tab. Magpapalit siya. Tab. Yan. Tab. Tapos yan, atakihin mo na siya. Kinalik mo yung auto, automatic na yon. Tapos, kapag ikaw ay nasa quest, halimbawa ito, may quest ka, gusto mong puntahan, yung pwedeng ititipi niyan, yung hindi ititipi, lalakadin yan. Halimbawa ito, talk to Tomboy Reyna, click mo tong arrow, yun, titipi ako doon. Yung mga hindi nagkiklik na, yan, puro TP. Pero yung pag kinalik ko, walang TP, ibig sabihin, lalakarin lang, malapit na yon. So, mahalaga na may, ito, gold para maka-TP. So, ano pa ba? Yan, maganda din to. Mga progress din to, nakukuha. So, yun lang. Tapos sa settings natin, ito, kung gusto nyong sobrang hindi kayo mag-lag, itong environment, i-load nyo na lahat. Okay, sa combat, kung na-preference nyo naman yan. Okay, so pag level 45 na, saka lang maililink itong NFT, yung inyong pinaka-wallet, Wemix. Tapos sa boss nga pala yan. So, yun pa lang for today, ang basic, yun ang pinaka-basic na kailangan mo matutunan. Okay, buyers, I'm out.